I've been looking back along this winding road to the old familiar markers of the mercies I have known. I know it may sound simple, but it's more than a cliche. There's no better way to tell you than to say God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. Though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could, 'cause through it all, God's been good. Okay, so magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Nandito po muli tayo sa ating daily words of encouragement ngayong gabi. At, lang po. Okay, so dito na po tayo sa Luke chapter 5, verse number 12 hanggang 16. No? Sabi ng Biblia, "It came to pass when he was in a certain city, behold, a man full of leprosy." Yung pampamagat natin ngayong gabi. "Who seeing Jesus fell on his face and besought him, saying, Lord, if thou wilt, thou canst make me clean. And he put forth his hand and touched him, saying, I will, be thou clean. And immediately the leprosy departed from him, and he charged him to tell no man, but go and shew thyself to the priest, and offer for thy cleansing according as Moses commanded, for a testimony unto them. But so much the more went there a fame abroad of him, and great multitudes so came together to hear, and to be healed by him of their infirmity. And he withdrew himself into the wilderness and prayed." Ano? So of course, yung leprosy po dito sa kwento mga kapatid, gusto niyang umaling po siya. Ang ibig sabihin po ng leprosy sa Greek word na lepra, a disease caused by a virus. At alam niyo sa Jewish culture po, pag mayroong leprosy ang tao, ay hindi po siya pwedeng gumala, lumabas ang isolation facility, kasi nakakahawa po sa kanila. Considered po silang unclean, ano ho. Hanggang sa gumaling po sila, meron din po silang days na mag-isolate hanggang sa gumaling po sila. Ganyan po sa Jewish culture. So una po pwede nating matutunan dito, when he was in a certain city, ang ating Panginoong Jesucristo, again, letter A, sabi ng Biblia, there was a man full of leprosy who wants to be clean. So, full, can you imagine that word na full, punong-puno ng leprosy? Oo, kung si Job po noon, boils naman sa kanya from top to bottom, sabi ng Biblia, ganito rin po ito, leprosy lang po ito. Oo, virus, nasa katawan niya, nakakahawa, hindi siya pwedeng lumabas sa bahay. Talagang napakahirap ang kalagayan ng taong ito. So, full of leprosy. Makikita mo ang leprosy sa iba-ibang bahagi ng kanyang katawan. At ang ninanais niya lang po, ay siya po ay malinis sa kanyang leprosy. At kaya nga po ang taong ito talagang kung makikita mo siya, nakakaawa, walang magawa. So, nag-iisa, malungkot, may sakit pa. Alam niyo po yung may pakiramdam na may sakit ka, nag-iisa ka lang. Tapos, mabigat pa ang karamdaman mo. Tapos, kumbaga, hindi kaya ng gamot. Nahihirapan, kumbaga, yung gamot. Nahihirapan eh. So, walang magawa. So, tapos nasa isang sulok ka lang, napakahirap po ng kalagayan ng taong ito na punong-puno siya ng leprosy. Gusto niya sanang magkaroon ng kasama rin, kung baga pagsasabihan ng kanyang mga gustong kainin, inumin, o ano pa man. Pero wala siyang magawa.
So, ganyan po ang kalagayan nito. And, ang kagandahan po sa kanya, nung nakita niyang ating Panginoong Jesucristo, sabi dito sa verse 12, "For seeing Jesus fell on his face, besought him, saying, Lord, if thou wilt, thou canst make me clean," sabi niya. So, anong nakita niya ang Panginoon, talagang bineg niya, besought. Kinausap niyang maigi, nakiusap po siya. Panginoon, sabi niya, kung pagayatam, kung kalooban mo, linisin mo po ako. Oo, sabi niya. And letter B, Jesus granted his request to be cleansed. Okay? And sabi sa verse number 13, and he put forth his hand and touched him, saying, I will be thou clean, sabi ng Panginoon. And immediately, the leprosy departed from him. Yung kanyang leprosy po, umalis sa kanya. Akalaan niyo po yan. Isang request niya lang, at immediately, akalain mo, ang sagot ng Diyos sa kanyang request ay immediately. Yung leprosy niya ay umalis sa kanya. Kaya huwag po tayong magsasawang humingi, mag-request sa ating Panginoon ng ating mga pangangailangan. Kung may sakit ka, at tuloy-tuloy lang po tayong humingi ng kagalingan, tuloy-tuloy lang po tayong humingi ng paglilinis, Alright? At sabi nga ng Biblia, katulad ng leprous man na ito, na nag-grant ang kanyang request. Akalain nyo yung kalagayan niya na naka-isolate, mag-isa, malungkot, mabigat, may sakit, may pain siyang nararamdaman. All of the sudden, nawala po yun. What a joy. Na kanyang naranasan. What a joy. Yung alam mo yung pakiramdam niya na hindi na siya mag-iisa, pwede na siyang makisalamuha sa tao, at magaling na siya, wala na siyang iniindang sakit, di ba? Naayos ng kanyang kalusugan. So what a joy na nangyari sa taong leprous man na ito, na napagaling po siya, di ba? So ang Panginoon po ay pag nag-request po tayo sa Kanya, ay igagrant po niya And then number 2, He charged him to tell no man. Kung mo sabihin sa iba, sabi niya, letter A, but go and shew thyself to the priest. Bakit po kailangan pumunta sa priest? Kasi ang priest lang po ang pwedeng mag-declare sa mga leprous men na unclean. Pag sinabi niya pong sa kanila na, or clean pala, pag sinabi niya po, dineclare niya po sa templo or sa place of worship po nila yan, pag sinabi ng priest, clean or cleanse, naugasan na yan, okay na siya. That's the time na pwede na po siyang makasamlumuha sa tao. That's the time na pwede na po siyang lumabas ng bahay. Alright? So, yun po ang proseso. Okay, hanggat hindi dinideklara ng priest na clean or cleanse, ay hindi pa siya pwedeng pumunta sa mga public places or makisalamuha sa tao. Kaya sabi ng Panginoon sa kanya, go to the priest, upang maideklara po siyang clean. Okay? And letter B, great multitudes came together to hear. So marami pong multitudes of people, sabi sa verse 15. Alright? Para po pakinggan ng ating Panginoon sa kanyang mensahe. So, akalain niyo po yan, great multitudes. Kung pupunta sa church, makikinig ng salita ng Diyos. Doon nga po sa mga sabungan, punong-puno Pero tignan niyo ang mga churches, saka lang napupuno pag may earthquake. Pero ang ganda po sanang makita, mga kapatid, na great multitudes of people came to hear, together to hear. So kaya dapat ganyan po tayo ka-excited kapatid. Every time na may salita ng Diyos tayo mapapakinggan sa ating daily words of encouragement, Bible knowledge of the day, Sunday morning service, at Sunday afternoon service, Thursday night, dapat excited tayo para makinig. Sapagkat yung salita ng Diyos, yan po ang magbabago ng buhay natin Yan po ang aayos ang pamilya natin. Yung salita ng Diyos,
Yan po ang magpapatibay sa ating relasyon, sa ating pong pamilya, sa ating Diyos. Yung salita ng Diyos ang magpapalapit po sa atin sa Diyos. Ang salita ng Diyos po ang tutulong sa atin mamuhay ng maayos, disente. Diyan po tayo pagpapalain pagka narinig natin at sinunod ang salita ng Diyos. Kaya dapat wag po tayong magsasawang magsimba. Hindi lang morning Sunday. Dapat Sunday afternoon, Thursday night. Daily words of encouragement. Meron pa tayong Bible knowledge of the day, di ba? Kaya dapat samantalahin po natin ang pakikinig ng salita ng Diyos. At basahin mo rin ang Biblia mo sa iyong bahay. Magkaroon kayo ng personal devotion, kapatid. So yan po ang attitude nila. Great multitudes came together to hear. So, kagaya nga po ng isang sanggol, pagka nasilang siya, dapat may desire siya uminom ng gatas ng kanyang ina. Ganon din po tayo dapat salita ng Diyos. Diba? Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. So, kung nagugutom ka, physically, kumain ka. Yung kaluluwa po natin, nagugutom din po yan. Kaya nga po high blood yan. Kaya nga po ang pangit ang ugali niyan. Kaya nga po, ang tawag doon, yung madamot yan. Kaya nga po, loko-loko yan. Bakit? Hindi kumakain. So, pakainin dun po natin. Kung kumakain po tayo physical araw-araw para lumakas po ang ating lupang katawan, ganun din dapat ang ating kaluluwa. Pakainin nyo, maawa ka naman sa iyong kaluluwa. Malnourished. Diba? So, dapat tayo ay makinig at kumain ng salita ng Diyos. Araw-araw. Kung hindi, magagapi po tayo ng diablo. Sabi ng Biblia nga, Hosea 4:6, my people are destroyed for lack of knowledge. Bakit sila nasira? Kakulangan ng knowledge. So, kailangan po natin makinig. Letter C po, to be healed by Him of their infirmities. Diba? Sa iba-ibang klaseng sakit, kayang i-heal ng ating Panginoon. Walang imposible sa ating Diyos. Cancer, leukemia, rheuma, anong pa man yan. Kaya ng Diyos i-heal po tayo. Physically or spiritually. Diba? Lahat ng solusyon ay nasa Diyos. Ang kagalingan ay nasa Diyos. Mga kapatid. At makikita nyo po sa Bible, napakaraming pinagaling ang Diyos sa iba-ibang pamamaraan. Letter D, He withdrew Himself into the wilderness and prayed. Tingnan nyo po, kung ang Panginoong Jesucristo nga nag-pray tayo pa kaya? Hindi. Ang Diyos nga nag-pray Kaya mahalaga po ang prayer meeting. Pumunta po kayo. Thursday night, 5:30. Pray. There is a certain place to pray. Diba? Dito po sa atin sa San Jose. So God built a house of prayer. Ang house of prayer po natin, kung saan yung worship place po natin, dito. Kaya kung nandito po ang worship place natin, doon po tayo pumunta manalangin. Kasi tignan nyo, ang Panginoon nag-pray, verse 60. Tayo pa kaya? Ang Panginoon nga nag-pray. Diyos na siya, nag-pray pa. Tayo pa kaya? So kailangan po natin, ang panalangin po, kalakasan po natin yan, at kalusugan po ng kaluluwa natin yan, no? At more prayer, more power. Less prayer, less power. No prayer, no power. Kailangan po natin. Ano man pong klaseng sakit mo, katulad nito, punong-puno, ang ng leprosy, pinagaling ng Diyos. Physical or spiritual, kaya rin po tayong pagalingin ng Diyos. Ang lahat ng solusyon ay nasa Panginoon. Nasa salita ng Diyos. Kaya, kinakailangan po tayo po ay patuloy na lumapit sa Diyos. Kung hindi po tayo lalapit sa Diyos, wala ka ng ibang lalapit. Diba? Alright, tayo po sa ating pong pagwawakas sa principles of the day natin, our leprosy will leave us when we allow Jesus to cleanse us. Pangalawa, our infirmities may weaken us, but God's influence can strengthen us. Salita ng Diyos. Ano? Let's pray. Dakilang Diyos, salamat sa inyong salita. Pagpalain niyo po ito sa aming buhay at manatili ang mga prinsipyo niyo, Panginoon, upang maging kalakasan namin sa pang-araw-araw namin. Ito pong aking dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Magandang gabi po sa bawat nakikinig. Brother Clyde Manzano, pag-pray natin siya sa lahat na nakikinig po.
live or replay. Siya po ay nagre-review ng board exam niya po sa darating na Pebrero, makapasa. Okay? Pastor Leonard Sagid sa Alias Valley Bintar, Ilocos Norte. Magandang gabi. Kenneth Andrew Plata sa Pangasinan po. Magandang gabi po sa inyo. At sa lahat pa po ng makikinig, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. God bless you all. I love you all.